Sa training kasi step by step yan eh. Hindi mo pwedeng agad i-shortcut dahil pag sinortcut mo magkakaproblema ka. Kaya yung iba nakauwi naman yung ibon, pero pagdating sa loop ayun, nagtatatambay, hindi pumasok, kaya hindi na i-clock ng maaga. So, what's up mga kalapatids? Welcome back sa Chocobolov TV. And for today's video, ito nga, maaga kong pinakawalan yung ating mga alaga. At ngayon gutom na sila, kaya sinasalakay na nila itong ating kulungan. Ayan. Kaya ang gagawin ko, bubugawin natin sila. Pero nakapagtataka, hindi na sila nagtatatambay sa labas mga kalapatids. Dito na lang sila nagtatatambay. Siyempre, may mga lugar dito na hindi ko sila pinapayagan. Gaya niyan, nasa taas ng bubong. Minsan kasi hindi sila pumapasok ng kulungan at dyan na lang sila lagi. So bubugawin natin yan. Uy, alis! Alis! Yan, ibig sabihin, hindi pwede dyan. Yan. Yan, dyan sa landing board. So, kapag dyan sila lumanding, dyan sila tumambay, hindi sila bubugawin. Ibig sabihin, okay dyan. So, yan ang gusto nating paramdam sa kanila. Ito, ikaw, alis ka dyan. Oh. Yan kayo. Oh, kayo sa landing board. Landing board. Sablay pa yung tatlo. Pero ito, goods na to, nadala yung dalawa. So papakainin na natin yan dahil 9:02 na ng umaga. So late na tayo pagkakain. Pero bago ang lahat, tignan natin ang magiging reaction nila. O diba mga kalapatids? Alam na nila ang gagawin. So may-maintain lang natin yan. Ito, pumasok na kahit hindi pa ako naglalapag. O ayan sila. Isa pumasok na. O, diba? So, yan. Kung ganyan lang ba kayo lagi good shot kayo lagi sa akin Nakain ka. Wala pa. Wait lang. Wait lang. Mag-abang. Wait lang. Teka lang. Kukunin ko yung ating dagayan ng pagkain. Teka lang magpe-face mask muna ako. Naalikabukan nyo ako Oy! Baba dyan. Mamaya na. Baba dyan. So, teka lang. Pila doon, pwesto doon sa may tama ba yan? Sala kayo, eto. Yan, sige. Yan mga kalapatids, passing tabi sa kanilang mga dumi. Hindi pa ako nakapaglinis dahil nagkaroon tayo ng importante pag-uusap doon sa baba. Kaya hindi ko na asikaso kanina. So ang ginawa ko nga, pinakawalan ko na lang sila ng maaga. Alas 6. Tapos nakabalik na ako alas 9 na, ayan. Kaya pinakain natin sila. Hindi ko nakita kung rumonda tong mga to, pero malamang yan, rumonda yan. Pag akyat ko, nabutan ko, yun nga yung umpisa natin, opening natin. Naghahanap sila, nagtututuka dito sa ating sa paligid ng kanilang kulungan. Ubus na? Ito pa. Oy! Ayan sige, boom. Disaster yung ating mga alaga Grabe. So ulit sa mga bagong supporters natin, mga kalapatids na ka-newbie. Yan, pagka nakikita nyong nag-aagawan yung inyong mga alaga sa pagkainan, magandang sinyalis yan na wala silang sakit o karamdaman. Kaya maganda, tinuturuan din natin sila na makipagbalyahan sa patukaan, kasi kapag ikakarera ninyo ang inyong mga kalapati at hindi malakas sa pakikipagbalyahan at isinampa doon sa truck at pinakain sila doon ng nag-aalaga ng ibon doon sa truck, tapos lalamya yung inyong alaga, mahiyain, magugutom. Ayan, alam na nila kung saan sila pupunta. Nakailang takal na ba tayo? Pangalawa. Uy, wala ka, mamaya ka na, doon ka. Makulit to. Sige, bahala ka. Dito. Sige. Tatlo. Sige. So yun, konting recap lang tayo kahapon mga kalapatids. Mga ibon nga natin, unang beses natin silang binugaw at hindi naging maganda yung reaction nila. Bagamat sila'y gutom, bagamat sila'y walang karamdaman, naging tamad sila, tambay. Tapos nung tinawag natin, hindi naman sila lumapit.
At kaya pinarusahan natin sila, hindi na sila pinakain ng umaga, kaya nakaramdam sila ng gutom. Doon dapat nating maintindihan mga kalapatids na kanyubi yung importansya ng feeding, tamang pagpapakain sa ating mga alaga. Kasi kapag sobra-sobra yung ating pagpapakain, hindi mo talaga mapapasunod yan. Tapos yung pagtitraining is step by step. So yun, tingnan natin tamang pagpapakain sa kanila, yung dami ng pagpapakain, para mapasunod natin sila kapag tinawag natin sila. Then yun, para iwas tambay na rin, pagkatapos na yun ng rumonda, tinatawag na natin, hindi na natin sila hinahayaan pa magtatambay doon magpahinga sa ibang mga bubong. Tinatawag na natin sila agad para dito na sa kulungan sila magtatatambay. At yun, ulit-ulitin lang natin yun, bagamat parang pagka inulit-ulit dito sa video nakaka-boring dahil yun at yun na lang ang ating ginagawa. Ganun talaga mga kalapatid, sapagkat kailangan maging bahagi ng routine nila yon. Ngayon pagka sanay na sila, kahit hindi gutom yan, kahit hindi mo tawagin yan, pag lumapag yan, didiretso na yan sa kanilang kulungan. So, oy, alis. Ayan. Kaya, ilan na ba? 3 o 4? Ako, nakalimutan ko na. Teka lang. Last na yan, tapos sa kamay na yung uli. Ayun, sa mga bagong subscribers natin, shout out sa inyo at maraming salamat sa inyong pagsuporta sa atin. Yung panghuli, mga kalapatids na kanyubi, sa kamay ko na ibibigay yung pagkain, sapagkat unang-una nakakatulong yun para mapaamo natin yung ating mga alaga. At isa pang dahilan kapagka inilalaban na yan sila, kumakarera na sila, bibigay tayo ng mga kailangan nila na sa kamay natin ibibigay. Halimbawa yung mani, kailangan nila yun sa karera, kasi yung mani, kasi yung peanut ano yun, malakas makapagdagdag yun ng protein at fats na nagbibigay sa kanila ng stored energy. Kaya sa liparan, malayong liparan, talagang di nawawala sa mga uy, lumusot, uy, alis dyan. Sige. Di nawawala yung mani sa mga sikreto ng mga malalakas nating mga idol. So ito, kamay na natin. Teka lang. Hop, alis. Oh, ito, banat. Sige. Ayan. Sige. Sisigla ng mga ibon natin, mga kalapatids. Maraming benefits yung ganitong ginagawa nating pamamaraan, sapagkat bukod sa natuturuan natin sila, nakikita rin natin o na-check natin maigi kung okay lang ba yung kanilang kalagayan, kung may sakit ba sila o wala. Ayan. O, isa pa. Oh, banat! Sige! Daga. Sige! Pagka nasanay na sila sa ganung sistema, mga kalapatids na kanyubi, palalakasin na natin yung baga nila. Doon na natin sila pupwersahing rumonda. So, doon na nagsisimula ang kanilang totoong laban. Kumbaga, sa training kasi, step by step yan Kumbaga, parang sa eskwelahan yan Sa math, kailangan mo munang matutunan yung addition bago ka matuto ng multiplication, kasi kailangan mo yung addition doon. So, parang ganun din yan. Hindi mo pwedeng agad i-shortcut. Dahil pag sinortcut mo, magkakaproblema ka. Kaya yung iba, galing ng ibon, tapos na kinarera na, nakauwi naman yung ibon. Pero pagdating sa loop, ayun, nagtatatambay, hindi pumasok. Kaya, hindi na i-clock ng maaga. So, yun. Last na to, Dagdag ligaya na lang yan. So, yun ang ating balak solusyonan para hindi na natin ma-experience sa mismong labanan. Back to the ball game tayo, mga kalapatids. Ito na nga, na-prepare ko na yung tubig na kanilang iinumin sa araw na ito. Simpleng-simple lang, tubig na may probiotics. Pero siyempre, sa mga kanubi natin dyan, pag gagamit kayo ng probiotics at ihahalo sa tubig, kailangan yung tubig ay unchlorinated o yung walang chlorine. Paano gawin yon, mga kalapatids? Gawin natin simple. Yung tubig na galing sa nawasa o galing sa gripo,
ilagay mo doon sa timba na walang takip. Hayaan mo lang siya doon, stay mo lang siya doon ng at least 24 hours. Ginagawa yon para sumingaw o mag-evaporate yung chlorine na nandun sa tubig. Then after nun, unchlorinated water na yon, mga kalapatids. Ngayon, saka mo ilalagay yung probiotics. Ang dahilan, pag may chlorine, papatahin niya yung bad or good bacteria na nandun sa tubig. So yung sa atin, good bacteria yung probiotics, papatahin ng chlorine yon. At useless yung ating ilalagay na probiotics na siyang kailangan ng ating mga alaga sa kanilang sistema para sa good digestion nila. Ayan, yung probiotics na ginawa ko, mga kalapatids, meron na rin niyang nagsisilbing electrolytes dahil nilagyan ko na rin niya ng kaunting asukal at asin. So shortcut na. At meron na rin niyang malunggay extract and oregano, tapos bawang, kung ano pa man. So yun, mga kalapatids, ganyan lang kasimple ang ating sistema. Hindi natin ginagawang komplikado. Kung meron tayong pambili, walang masama, bumili tayo ng mga suplemento or kung ano pa man. Pero minsan kasi dumarating yung mga ganitong sitwasyon na naubusan tayo ng stock o wala tayong pera. Hindi kailangan maging komplikado. Yan, mga kalapatids, simpleng simple. So yun, mga kalapatids na ka-newbie, kung ikaw ay may natutunan at naaliw sa ating kwentuhan, baka naman mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel, Chocobolof TV, at i-hit mo na ang notification bell para updated ka sa susunod nating kwentuhan. Paki-like and share na rin ang ating video at mag-comment kung ano man ang inyong gustong iparating para mas marami pa ang makinabang sa ating programa. At pakisupport na rin ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na talagang kapupulutan ng mga kaalaman. So mga kalapatids, hanggang sa muling pagkikita, paalam. Ayan, nag-aaway pa kayo. Oh.